tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang Pangulo. Oh, siya daw ay seryoso. May seryoso ba nagbibiro? Tangina niyo talaga. President Bongbong Marcos may pabirong hirit kay DPWH Secretary Dizon. Putang ina, pakul kasi. Ang hilig kasing magpakul, putang amoy pawis naman. Alagkit naman. Putang ina to, ang yabang-yabang nito ni Bongbong. Bobo naman. Seryoso daw siya sa laban pero nagbibiro. May seryoso ba nagbibiro? Kasi magkaiba yun eh. Hindi mo pwedeng pagsamahin yun na seryosong nagbibiro. Walang gano'n. Walang gano'n. So ito lang ang seryoso na palabiro. At tingnan nyo kung anong ganito ka-insensitive. Ito putangin ng gunggong na si Marcos na ito. Pabirong hirit si Pangulong Bongbong Marcos kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon sa Pampanga. Dito po ang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sa kasalukuyan. Matamla yung palakpak kasi DPWH kaya tulungan niyo po siya. Di ba? Matamlay daw ang palakpakan. Gago, matamlay ang palakpakan dahil ikaw yun nandiyan dyan. Hindi ba yun nag-ano ka nga ng volleyball, binubu ka dun? Walang hiya ka. So, saan ka makakita ng ganitong klaseng presidente? Na ginagawa mong katatawanan yung DPWH na magnanakaw. Di ba? I mean, nauna ka pang nag-joke kaysa solusyonan yung problema ng DPWH. Hayop ka talaga. Di ba? Nagulat ka din. Miski ako nagulat. Puta ka na nakukuha mo pang magbiro. Nakukuha mo pang magbiro, sir. Sa dami ng mga nabunyag na pagnanakaw ng DPWH, nakukuha mo pang magbiro. Alam mo kung ako, pagka nandiyan, and speaking of DPWH, dapat galit ka eh. Pakita mo sa taong bayan that you're really serious. Sinong seryoso nagbibiro? This is not a laughing matter, Bongbong Marcos. Maybe, ang sarap-sarap ng buhay niyong mga kupal kayo, mga hindot kayo, kaya siguro you're taking this lightly. Pero hindi. Sa mga Pilipino, malaking bagay ito, Bongbong. And soon, sisingiling ka namin dito, maniwala ka. You will not have. Kung gaano nyo ginawang impyerno, yung retirement ni Pangulong Duterte, you will suffer tenfold. Tandaan mo yan. Kung gaano nyo ginagawang impyerno ngayon, yung buhay ni Pastor Apollo Kibuloy, because he's against corruption, he's against insurgency, tandaan nyo, 10 folds, 100 folds yung hirap na dadanasin yung mga hudas kayo. Marami siyang kailangan gawin. Ba? May mga ganyan ba nakakatawa ka pa sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon? Kupal talaga eh, no? Paano nyo nga ipagtatanggol yan? Di ba? Paano nyo ipagtatanggol yan? Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga BGC boys, nagtuturoan na. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa grupo nila Bongbong Marcos. Pakinggan nyo muna to. Cover na nga ba ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors? Matapos kasing magpayaman umano sa flood control projects, nagtuturuan na sila kung sino ang tunay na may kasalanan. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nilalang ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to na hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Ang dating squad goals na BGC Boys, ngayon nagtuturuan na. Nagregalo raw ng GMC truck si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa boss niyang si Henry Alcantara. Hiningi raw ni Alcantara ang sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sa may project namin na, dun po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20. Mantakin mo, ganito kalakaran sa baba. Sa baba ito ganito kalakaran. Regaluhan ng mga luxury vehicle, bulto-bultong pera. Sa baba ito sa baba. What more dun sa taas? Isipin nyo, imagine ninyo, if this happens sa baba, what more, gaano kalaki yung ninanakaw nila sa taas? Kada foreign trip ni Pangulong Marcos, kada foreign trip, merong aid na nakukuha yan sa mga lugar na pinupuntahan yan. Merong aid na nakukuha yan. Saan napupunta yun?
ina-account ba natin yun? Hindi. Pucha, maniwala kayo sa akin. Baka binubulsa nila yun. Hindi yan pupunta sa isang bansa at wala kang may iuwi. May mga inuuwi na mga aid yan. Sana napupunta yun? Na-account ba natin yun? Nilalagay ba nila sa National Treasury yung mga tulong na nakukuha nila? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, if we are talking about a billiard table, billiard table top money, yung mga nakagaganon sa ibabaw ng mesa ng bilyar. If we're talking about table full of money, pucha sa taas, sa Congress, Senate, diyan sa Malacanang, condo unit, sabi nga ni Magalong, condo unit na pera. Hindi na nila nilalagay sa bangko. Putang na, kaya bagsak ang mga bangko dito sa atin. Dahil yung pera, itinatago na nila. Ganito ang kalakaran nila. Ganyan lang sila magbigay. Birthday, nagbigay Land Cruiser. Birthday, nagbigay Pasko, nagbigay GMC. Putang ina niyan. Hindi ba? Dito mo makikita na kung dito sa baba, ganyan, sa taas, mas lalo na, at naglalaglagan na sila. Dito sa baba, naglalaglagan na sila. What more kaya ganyan din na nangyayari sa taas. Ganyan din na nangyayari sa taas. Naglalaglagan na sila, mga bossing. At eto nga, yung patunay na sila ay nagtatrayduran na dyan. Ayan. Pinapauwi na nila si Zaldico. Pinapauwi na nila si Zaldico para daw managot. Si Zaldico mananagot pero si Romualdez hindi. Walang Zaldico kung walang Romualdez at walang Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Huwag kayong makakalimot, huwag kayong magpapaninlang doon sa... Ang problema natin, flood control projects dito sa Metro Manila, ang iimbestigahan, Davao. Ang problema natin, corruption ng Congress, ang sinisigaw. Ipakulong si Inday Sara. Saan ka makakita na ganyan? Hindi ba? Naglalaglagan na sila. Yung grupo ni Marcos, nilalaglag yung grupo ni Romualdez. Sino yun? Ito, si Zaldico. Diba? Yung anak niya, nagsalita na si Zaldico. Yung anak niya, na si Sandro Marcos, ang nagtanggal kay Zaldico bilang appropriations chairman noong nakaraang taon. Si Sandro. So si Sandro, yung bagong speaker, si Puno, binabanatan si Zaldico. Si Romualdez, hindi nila binabanatan. Bakit? Yung mga bayaran naman ni Romualdez, ang binabanatan ng mga Duterte. Yung mga makakaliwa na mga tropa pits ni Romualdez, ang binabanatan, mga Duterte. Iniiwas kanino? Kay Bongbong at saka kay Romualdez. Parehas. Iniiwas nila yung mga sarili nila, naglalaglag na sila. Nagkakagulo na sila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung lumabas yung mga diskaya, sabi ko, putang ina, wala na to. Bakit? Diskaya na reinstate noong panahon ni Bongbong. Natanggal yung kanilang lisensya ng panahon ni Duterte, panahon ni Bongbong, nabuhay sila. Tumakbo pa sa partido nila, kalaban ni Vico Soto. Kaya nga takang-taka ako dito kay Vico Soto, bakit ganun ang ginagawa Nakafocus lang siya sa diskaya, hindi niya alam. Or baka alam niya pero ewan ko kung nabayaran na rin siya na ang may utos para sirain siya ng mga diskaya sa Pasig si Bongbong. Hindi ba? Hindi naman yung maglalakas ng loob yung mga diskaya na banatan siya ng banatan siya. Kung walang utos siya ng taas, kita mo, sinong unang-unang nilaglag ni Bongbong? Ganyang ka-traidor si Bongbong. Kakampi niya nun si Inday, nilaglag si Inday. Gano'n ka-traidor si Bongbong? Malaki na itulong sa kanya ni Pastor, nilaglag niya si Pastor. Ito ngayon, ang laki nung naitulong sa kanya ng mga diskaya, anong ginawa? Nilaglag niya yung mga diskaya. Akala niya siguro na yung mga diskaya hindi makakakuha ng simpatya. Ang mga Duterte supporter kasi, akala niya katulad ng mga Dilawan Tayo at mga Pulangaw. Na na sobrang gullible. Gullible din mga DDS pero medyo merong critical thinking dahil ang ating prinsipyo presumption of innocence dahil nangyari kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor, kay PRD, presumption of innocence. Hangga't hindi sinisintensyahan ng korte,
dapat ano yan, dapat hindi mo pwedeng ano yan. Hindi mo pwedeng sabihin na may sala yan. Ang problema, yung mga nagtuturo na itong mga to may mga kasalanan, numero uno sila, sigurado ko yung mga kawatan. Yung may kasalanan sila yan. O ikaw naman, Boss Dada, bakit yung prinsipyo mo doon lang sa kanila, bakit yung law mo doesn't apply to Romualdez and Bongbong na presumption of innocence, dapat hindi pa sila guilty. Tangina, natural sila yung nasa posisyon eh. Hawak nila lahat, hawak nila DOJ, yung ombudsman hinihilot nila. Hawak nila yung yung mga yung mga kapulisan, hawak nila yung. Tapos makikita mo kung paano nila idiin itong mga tao na to, walang ebidensya pero grabe sila mangdiin, grabe propaganda sa mainstream media. O kaya malalaman mo, sabi ko nga sa inyo kung sino yung nagsabing mabaho, siya yung umutot. Sigurado yun. So naglalaglagan na sila dyan. Sila magkakaibigan, naglalaglagan na sila. O eto, ang patunay, Zaldico pinauwi na. Zaldico, tangina ka kasi. Oo maayos ka naman nun. Kakampi ka ng mga Duterte nun. Bigla kang naging ganid eh. Tawin ni Speaker Boji D ang travel clearance si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa nilabas na notice ni D, inutusan niya si Ko na umuwi na ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Nakasad din dito na maaaring maharap si Ko sa disciplinary at legal action kung hindi siya susunod. Isa si Ko sa mga dinadawit sa flood control scam dahil sa manoy budget insertions noong 2025 nung chairman siya ng Appropriations Committee. Nung chairman siya ng Appropriations Committee, hindi ito nagsalita. Si Kimbo ang ginawa nitong gumagalaw for him. Siya lang yung muka nung appropriations pero si Kimbo yung kumikilos para sa kanya. Di ba? Yung sinasama, stick to the rule, stick to the rule. Stick to the plan, di ba? O kaya nga nagtataka ko bakit si Kimbo hindi nyo inaano rito. Hindi nyo pinalulutang yung pangalan niya. Kahit natalo yan, putangin na kung liable siya, dapat kasama siya dyan. Siya rin ang founder ng kumpanyang SunWest, nakabilang sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Amerika si Ko ngayon para magpagamot. Hindi pa malinaw kung anong sakit niya. Samantala, nagsagutan naman sina Vice President. Sabi nga, hindi naman yan dapat nagpapatingin sa puso dahil wala namang puso ang hayop na yan eh. Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro kaugnay sa pagpapauwi kay Ko. Involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas? Pakidnap si Zaldico, unang-una, sabi niya ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya bilang vice-presidente na ang pagbabiyahe ng mga mabatas hindi sakop ng Pangulo. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbin na issue tungkol sa korupsyon. Pero yung nakabinbin na issue sa korupsyon, asan na? May ebidensya? Wala. Merong notice of yung modified opinion since 2020 to 2025. Paano na? Wala kasing ebidensya yun eh. Ito daming ebidensya kalikasan na ang nagpapakita ng ebidensya na mga magnanakaw kayo. Na parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Malaki. Tanga talaga. Putang ina to. Malaki po, malaki. Hirap na si Claire Castro na na itong si Inday Sara ay papanagutin. Hirap na si Kupal na palabasin na si Inday Sara yung problema natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama pala
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong